uses ordinary people. Ha? Diba? Huwag ko lang kantahin daw. Huwag ko lang kantahin. Kasi mahilig kasi ako kumanta eh. Singing mode. Yes, God uses ordinary people. Alam niyo mga kapatid ko, yung may papatuko ko yung yung nakaraan ko, alam po ni Sister Arlie kung paano magsalita ang lingkod. Bulol ako. Hindi ako makapagsalita ng tamatatas na Tagalog, kundi pinipit yung aking pagka-Ilocano. Kaya kung minsan, dahil hindi ko ma-express in my own language na Pilipino, nailalanguage ko ito ng English. Eh sabi na, ang yabang naman ni Brother Purdy, English pa, Pilipino na nga. Ito po mga kapatid. But now, thank God, from glory to glory to glory. Ordinary people, I am an ordinary people, but used by God. And you too mga kapatid, kayo din po mga kapatid, kayo din gagamitin ng Panginoon. Amen? At ituturo niyo po the only way to salvation is other than Jesus. Don't be surprised po mga telling about Jesus. Dahil minsan kasi, ay naku, ayaw kong sabihin na si Jesus, baka ako'y pagtatawanan lang. Hindi naman ako marunong pagtawan lang ako, yung pagsalita ko lang ganito hindi ko na may paliwanag. Hindi nyo ba na mga kapatid na kahit isang salita o isang kataga, gagamitin ka, kapatid. Gagamitin yung isang sentence na yun para lamang pumakinig ang isang tao. Amen? Ginganang, if you are filled by the Holy Spirit like Apostle Peter, if you are filled by the Holy Spirit, even where you are, in the workplace, na kahit man po naglalaba ka, anong ginagawa mo, nagluluto, o anong ginagawa, naglilinis, kung nanay ka dyan sa loob ng bahay, nabagot ka na dahil gusto mong lumabas. Mayroong telepon, mayroong Facebook. Amen? Ituro natin po ang tunay na daan. Walang iba kay Kristo Jesus. Kaya don't be surprised when unsaved people are unhappy. Dahil kumisan, ay, sabihin mo lang si Kristo. Kumisan, ay, alam mo, kailangan mo si Kristo. Kailangan mo si Kristo bilang tagapagligtas mo. Corny naman mo, sister. Di ba kumisan mayroon mo yung marinig na ganon? When a person believes in Christ, he is saved. And yung naranasan niya, hindi niya kayang ipaliwanag na kahit mabulol-bulol man siya, dahil ito nararanasan niya, I am saved. Pag sabihin niya, I am saved, gusto niya itong sabihin. Kasi yun ang nararamdaman niya. From the abundance of the heart, the mouth will speak. Kasi kung ano mo nung nalaman ng kanyang puso, itong naranasan niya, sasabihin niya. Ipagpatotoo niya, na kahit magkakabulol-bulol man yan. I hope you understand me. Amen. Amen. And the Holy Spirit will go in to help you. Hallelujah, praise God. When the person believes in Christ, he is saved. This is the past tense. He is saved. But we are now living in the present tense. Ang kailangan naman dito is, we are also in the process of being saved from the power of sin. Yes, nung kinala natin ang ating Panginoong Kristo bilang tagapagligtas ng ating buhay, naligtas tayo. But, nandito pa tayo sa ibabaw ng mundo. Okay? Nagkakasala pa rin. Note, mga kapatid, ikaw na ay nagkakasala, hindi makasalanan. The difference ng isang makasalanan at nagkakasala, di ba? Yung makasalanan, hindi pa ito nakakilala. Kasi patuloy siyang nagkakasala. Makasalanan pa rin siya, wala siyang kapatawaran. Kapag nagkakasala, siya unintentional. So, habang nandito po sa babaw ng mundo, Kristiyano na ako, nagkakasala pa rin ako. Akala nyo kasi kapag ganyan tumatayo dito, talagang santo na, hindi na nagkakasala. Sasabihin ko po ba yung kasalanan ko sa inyo? May mga pagkakataon naman na nakakalam na, pastor to pastor lang naman. Kaya lang kung minsan kasi, kapag magkukonfide, hihingi lang ako ng advice. Tayo lang nakakaalam. Sige, tayo lang nakaalam. Tayo lang nakaalam. Ganun ba?
sabi ko, ano mo, tatay na nakakalam ha? Yun naman ang mahirap. Alam niyo po sa mga pastor, mayroong mga nagkukwentuhan mga tatlong pastor. Sabi na, ikaw, ano bang mga kahinaan mo? Sabi ng isang pastor. Narinig yun na to eh. Okay. Sabi ng isang pastor, alam niyo ang kahinaan ko? Tungkol sa expenditure. Mahirap akong mag-manage ng ng mga pera ko dito. Expenses ko, basta kung nakakita ko ng bibili ng bibili. Ganyan ba? Sabi ng isang pastor. Ikaw naman. Isang pastor, ang kahinaan ko, nako. Diyos ko, yung biglang galit. Ito ang kahinaan niya. Yung isa naman, ikaw. Ang kahinaan ko kasi yung magsabi ng ng kahinaan ng ibang tao. Chismoso. Pala, chismoso pala dyan ako. Kaya di wedding mo saan tayo makapag O patawa lang naman yan kasi naantok na kayo eh. Okay, praise God. So ibig sabihin mo, our experience of salvation will be complete when Christ returns and the kingdom of God is fully revealed. Kapag dumating na po ang panahon nito, when Christ will return, doon na po natin maranasan may experience yung tunay kaligtasan. Hindi ka na mangangamba, hindi ka na matatakot, na pag lumindol, naku, Diyos ko. Ganun ka kagad. Sa panahon ngayon, mayroon pa mga radiation, di ba ba? Baka hindi nyo alam kung yung sabihin ng TV na mayroon pa radiation yan, baka magsilayan sa tayo dito lahat. But when this time will come, mga kapatid, there's no radiation, there's no tidal wave, there's no more fear. Only the radiance of Jesus Christ will be revealed. Amen? Kaya dapat natin patuloy pangaral na mabuting balita. The only way salvation is none other than Jesus Christ. Ang tamang daan. Marami nagsasabi, ang daming tamang daan. Hindi, kami yung tunay na daan. May nagsasabi, hindi, kami yung dating daan. Diba? Marami nga sasabi kayo sa amin, ito ang tunay na relihiyon. Hindi ito mga kapatid. Sinabi mismo dito, ang tunay na daan kay Kristo naman po. Pakipagrelasyon kay Kristo. Hindi sa relihiyon. Sige mga kapatid, relihiyon mo lahat yan. Sige, kung wala ka si Kristo, hindi ka maliligtas. Amen? Pangalawa, no other name. Sinabi po ni Apostol Pablo dito, walang ibang pangalan. Inumit po natin yung una, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Ang audience po dito ni Apostle Peter at saka si John, Peter and John, is yung mga rulers, Jewish. All are Jewish. Lahat mga Jewish dito. Ibig sabihin ni Pedro ba dito, ito lang mga Jewish link dito, yung mga dyan sa Israel lang. But no, pagkataas na other name, may nakalagay na under heaven. Sa ilalim ng langit. Sa ilalim ng sino ng langit? Iisa lang ang pangalan. So, ibig sabihin dito, yung mga Hudyo lamang maliligtas. May nakalagay under. Ibig sabihin, ang langit doon lang po sa Israel. Tumingala kayo. Mayroon ba lang? Wala naman langit. Pag nabas nyo may langit, di ba? Punta kayo ng Pilipinas, may langit. Sama kayo pumunta, ibig sabihin, humankind. Worldwide. Walang ibang pangalan dito sa buong sangkatawan na ililig na kakaligtasan. Walang iba kundi ang pangalan ni Jesucristo. At doon lamang po tayo maliligtas. Hindi sa pangalan ng Lord of the Harvest. Ibig sabihin, napunta na kay Lord, ligtas